Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, moment of truth na. So andito na yung release letter ko. Ano siya? Papel siya na nandito may nakasulat. Yung iba daw walang ganto pero ako meron. So itago nyo to kapag may ganto kayo, baka kakailanganin nyo sa huli. So ang nakalagay dito is yung basta letter siya, Immigration Department, notification of termination of employment contract with foreign domestic helper. So, nandito yung visa ko, and then yung employment contract ko, tapos, kung yung release ko ngayon na araw, bali yung date ngayon, and then, yung name ng amo ko, number niya, tapos ako yung pangalan ko, tsaka yung Hong Kong ID. Tapos ang contract is working day is 13, and then ang employer, ang reason is Miss Guarin resigned, she will go to USA to get married. Tapos ang ano ko naman, reason ko ng pag-resign, I resigned by giving 1 month notice to my employer. I requested to get my ticket in cash as I'm not going back to Philippines directly from Hong Kong. So, hiningi ko kasi yung pambayad ng ticket. Hindi ako nagpabook sa kanya, kaya pinera ko na lang. So, may pirma naming dalawa. Pirma ko tsaka pirma ng amo ko. Ito yung una. Tapos, ito naman yung breakdown kung magkano yung mapabayaran niya sa akin. Yung pangalan ko, tapos yung pangalan ng amo ko, tapos yung salary payment ko. Nagsimula yung bayad noong March 2 hanggang bukas, March 13. So, ang sahod ko is 4,990 Hong Kong dollar. Bali sa loob ng 11 days. Tama ba? Or 12 days ata. 12 days. 12 or 11. Basta nag-start 2, tapos natapos 13. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11 days guys. Ang binayaran ng amo ko is 1,932 Hong Kong dollar. Tapos yung annual leave ko, may 6 ako na araw na annual leave kasi nga 8 days kasi yung annual leave ko kasi pang ano ko na to pang 3 years. So pangalawang contract, 8 days yung yung annual leave sa kada taon. So hindi ako umabot ng 1 taon kaya 6 na araw lang yung binayaran. So 984 Hong Kong dollar. Tapos wala siyang binayaran sa akin na termination contract kasi nag 1 month notice ako. Ganun din siya, hindi naman ako on the spot nag-break ng contract or siya nag-on the spot terminate sa akin. So, traveling allowance pauwi ng Pinas, 100 Hong Kong dollar. Tapos, ang one-way Hong Kong to Manila air ticket upon request by Miss Guarin to settle or pay in cash. Ayan. So, 900 Hong Kong dollar. Kaya ang total na binayaran ng amo ko sa akin is 3,916 Hong Kong dollar. So, sa pera natin, 369 at 714, 21, 28. Mga kulang-kulang 28 pesos. Siguro 28 pesos to. Ayan. So, may pirma naming dalawa. Ayan. So, yung akin is may pirma doon, pero ito wala. And meron ding ticket. Kasi yung binayaran sa ticket is 900 Hong Kong dollar. So, ang breakdown nun is yung, may screenshot ha. Kailan nila to kailan nila to tinignan. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung kailan nila to tinignan. Walang date dito. So, hindi ko makita. Pero yung yung bayad is 409. Ewan ko ba, Chinese kasi nakasulat. Basta yung 20, siguro bayad to sa sa mga miscellaneous, ganun-ganun. Pero 409 lang dapat yung ticket. Tapos may mga dinagdag pa yung AirAsia. AirAsia pinakamura, 'di ba? Or Hong Kong Express. Ewan ko, AirAsia kinuha niya.
Tapos yung 20 kg na baggage allowance kasi ano yun libre yun sa ticket, kasama yun. Dapat pag binook niya ako, ang kasama is ticket tsaka 20 kg. So bayad yung 20 kg ng 200 Hong Kong dollar. Tapos yung yung ticket is nasa, basta umabot ng 900, basta yung siguro 600 plus. Ayan, 600 plus siguro. Kasi nga kasama So, ang ina-expect ko talaga yung babayaran nila sa akin sa ticket is nasa 500 Hong Kong dollar lang. Thankful na ako dito. Kala ko nga makukuha ko ngayon mga nasa 3,000 lang or hindi umabot ng 3,000. Yun yung compute ko. Pero umabot siya ng 3,900. And ayun, malaking pasalamat na to kasi kahit papaano meron, 'di ba? Pangtawid gutom na din to. Ayan. So, ito yung binayaran niya na ako ngayon para wala na siyang utang. So, bukas bababa ako. Gusto ko sana hapon. Kaso yung bata kanina tsaka yung amo ko nag-away. Sigawan talaga silang dalawa kasi nga pinakialaman ng bata yung gamit ng amo ko. Tapos sinulatan pa niya yung notebook na libro na ginagamit ng amo ko na kada day off, kada Webes is ginagamit niya yun. Parang buong araw siya nandun, parang seminar, ganun. Tapos nagalit siya. Napaiyak siya sa sobrang galit kanina yung amo ko. Tapos yung bata umiyak din. Hanggang sa hindi na makahinga yung bata. Sabi ko mag-sorry ka doon kasi ganun nga. Tapos imbis na ayaw tumigil kakaiyak nagwawala sa CR. So natakot ako kasi ang tagal niya nang hindi umiiyak. Siguro sobra 1 taon na o 2 taon na siyang hindi umiiyak. Kaya nagulat ako, hindi ko na alam paano i-handle. Kaya inuto ko siya kanina. Sabi ko pag tumigil ka na dyan, bukas bubuhusan kita ng tag 1 balde na tubig. 15 na balde. Gustong-gusto niya yun binubuhusan ko yung ulo niya ng tubig. So imbis na bukas hindi ko siya paliguan kasi nga aalis ako ng hapon, papaliguan ko na lang siya. Kaya magstay ako hanggang gabi bukas. Nakakapagod pero wala, bayad naman So ayan, at least makakakain pa ako siguro ng hapunan bago umalis. Pero pagod na talaga ako. Alam nyo to, itong mukha ko na to, hindi yan blush on or mainit siya. Hindi naman siya masakit, mainit siya. Ganyan ako minsan. Magugulat na lang ako, sobrang pink na yan dito, namumula-mula, tas mainit. Pero maya-maya mawawala din yan. Parang hindi ko lang alam bakit ganyan yung mukha ko. Parang sinampal, di ba? Para tingnan mo kawawa. Ayan. So guys, meron din siyang binigay na ito pala yung pera. Ito lahat. Ang binigay is 3,920. Ayan. So 1, 2, 3, 5, tapos 420. So 3,920 lahat yung binayaran ng amo ko. And meron tayong pahula kasi bukas magka-cash in ako syempre. So may GCash ako bukas. So eto, hindi ko na bubuksan, palaro tayo. Magkano yung laman? Bali, 2 na ha. Kung magkano yung laman. Ayan. So pwede kayong makahula. Ayan, bali 2. Ang nito, ang sagot is pareho silang 2 ng price sa loob. Pareho silang 2 ng kung magkano sa loob. I-plus nyo na lang. Halimbawa, example, sabihin nyo, halimbawa, tig 10 yung isa. Sabihin nyo 20, ganun. 20, basta pareho sila ng laman sa loob. So, binuksan ko na siya. And then, huhulaan nyo na lang. Kasi nung nakaraan nagpahula ako ng ganito, ang nangyari, binuksan ko sa kahuli-hulihan ng laro ng video, binuksan ko. So, yung mga nanood ng una, tinapos mo na nila yung panonood sa kanila, hinulaan. So, alam na nila yung answer. Kaya ngayon, hindi ko ibubukas. Bahala kayo dyan. Hindi ko bubuksan. Aantayin ko munang maghula kayo dyan sa baba. Ang mechanics nito, 100 lang naman to. 100 pesos. Pero, pangtawid gutom na din yan. Pangbili quick-quick. Ganun. So, ang is, kailangan kung sino yung unang makahula, sinong unang nakakomment, walang magreklamo na nauna ako, nahuli siya. Kasi dito sa YouTube ko, alam ko kung ilang minutes o ilang hours kang nauna or ganyan. Alam ko kung sino nauna sa hindi. Kaya sala yan lahat. Walang alam ko kaagad. So, comment kayo down below kung magkano yung tingin nyo ang laman nito, and hindi ko siya bubuksan. Bubuksan ko to sa susunod na video para makita nyo doon
kung magkano nga. And ayun, magre-reply ako sa kung sino yung nakakuha ng tama. Dito sa video na to, hindi sa kung saan ko binuksan ha. Dito sa video na to kayo mag-comment. So, yun, pasalamat nila. Tapos yung amo ko, umiiyak siya. Tapos pumunta yung bata sa kusina. Sabi, Jen, sabi gano'n ng bata, mamimiss kita, paano kita makakausap? Sabi niya gano'n. Doon na nag-ano yung amo kong babae. Iyak siya ng iyak. Parang malungkot na malungkot siya talaga ngayong araw. Tapos akala ko, sabi ko, oh, ako pala iniiyakan mo? Sabi kong gano'n sa kanya, ako pala iniiyakan mo? Akala ko, umiiyak ka dahil nagalit ka sa bata, hindi ka makamove on hanggang ngayon. Sabi kong gano'n sa kanya. Siguro parang ano na din ba, hindi na ako, the way ako magtrato sa kanya, parang hindi na amo, parang amo pa din naman, pero yung hindi katulad dati na takot, ilang, ganyan, hindi na, parang kaya ko nang sabihin kung ano yung gustong kong sabihin. So natawa ako pagkatapos, hindi ako makaramdam ng sakit, hindi ko maramdaman yung sakit na parang nalulungkot. Excited ako kasi nga yung boyfriend ko nasa eroplano na ngayon. Mula kasi siya sa San Antonio sa Texas. Nakasakay na siya kanina papunta sa Chicago. So Chicago, diretso na ng Vietnam. So bukas, nandun na siya sa Vietnam. Ata siya dumating alas 11 ng gabi kinabuka. Siguro mga alas 9, alas 10 siya bukas ng gabi dadating sa Vietnam. Tapos ako naman, kinabukasan pa ng umaga. So mauna yung boyfriend ko doon matulog. Madali lang naman ako kasi binilhan niya ako ng fast lane. Bali, sa immigration, pagdating mo, mahaba yung pila, diba? Kasi nga maraming mga tourist papunta sa yung fast lane is binabayaran ng 1,200 pesos para dire-diretso ka lang. Parang may fast track na area na hindi ka na kailangan pumila doon. Pagdating mo sa airport, meron nag-aabang doon na may pangalan mo na sulat, naka-placard, tapos sunod ka na lang sa kanya. Wala pang 15 minutes, nakalabas ka na doon sa Pero kapag doon ka sa normal lang, napipila ka, abutin daw ng magdadalawang oras yung pila. So, binili yun ng boyfriend ko kasi nga kailangan naming makahabol. Ang labas ko kasi ng eroplano is 8 ata or 9. So, alas 10:30, aalis na kami, sasakay na kami ng sleeper bus, yung bus na pwede kang matulog, pwede kang mahiga, ayan, sleeper bus, papunta ng Sapa. Bali, bundok kasi yung Sapa. So, from Hanoi, yung pinaka-city ng Vietnam na Hanoi, sasakay pa kami ng sleeper bus, siguro mga 7 hours, para makarating kami ng Sapa. So, doon na ako matutulog sa bus talaga. So, ayun, sana nga tuloy-tuloy yung ko, tawag nito, yung ko ng buhay. Diyos ko Lord, natatakot ako, I'm so afraid. Na ako sa comfort zone ko ba, yung parang na ako dito, kampante na, parang ganun ba, tapos biglang uuwi akong Pinas. Parang hindi ko iniisip kasi na pupunta ako ng Amerika, hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko, nasa Pinas ako tatambay, ganun yung sa utak ko, kaya parang nawo-worry ako ba. Pero guys, naiinis ako, yung mama ko pinangkalat na doon sa taga-amin na uuwi ako kasi nga mag-Amerika ako. Yung may nag-chat sa akin, sabi, mag-asawa ka na, ganyan. Sabi ko, ano ba? Manahimik nga. Pag uwi ko talaga doon, tapos ko yun na yung mga kapitbahay, puro ganyan. Nangyari yan sa akin eh. Hindi pa ako nakaalis papuntang Hong Kong, tapos nagsasabi ako sa mama ko, aba yung mama ko, nung unang apply ko, yung mama ko, nauna pang chinismis sa kapitbahay, lahat-lahat, hindi pa ako nakauwi doon sa amin. Chinismis niya na napaalis na ako papuntang Hong Kong. Ngayon, may medical, bumagsak ako. Pag uwi ko ng, kasi nagpahinga ako, pag uwi ko ng probinsya namin, puro, akala ko mag-abroad ka na. Sabi ko, paano nyo na yan? Wala naman ako sinabihan, mama ko lang. Ay, Diyos ko. Kaya ayoko na may nakakaalam na ibang tao kung ano yung plano ko sa buhay. Kasi nga, nabablock eh. Parang, hindi natutuloy. Kaya gusto ko tahimik. Kaya sa Facebook, ginagawa ko, nililigaw ko yung mga friend ko sa Facebook. Iba yung sinasabi ko sa iba ginagawa ko. Yung mga nandito lang sa YouTube, yung nakakaalam talaga kung ano yung totoo. Pero, buti naman kamo kahit alam nila, tahimik lang sila, hindi sila nag-iingay sa Facebook na gantong nangyari, ganyan-ganyan. Tahimik lang sila. Parang lang,
masaya lang ako sa'yo, Miss Jen, ganyan, good luck sa inyo, journey mo, ganun lang. Para ano, kasi sa Facebook, nililigaw ko sila, ayoko kasi maraming ano dun evil eye ba, maraming mga tao na ayaw ng ang success mo, kaya, kasi the more na maraming ayaw, the more na maraming, alam niyo yun, parang hinanakit, hindi siya matutuloy. Kaya nililigaw ko yung Facebook kung ano-ano sinasabi ko dyan. Yung magpapakasal na ako pero sinasabi ko dun magiging matandang dalaga ako. Ganun ginagawa ko para maligaw. Pero dito tayo, anuhin nyo na kasi sa sunod na video ko, ito na, iaano ko na sa inyo kung magkano yung laman. Bye!